serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports, at balitang artista maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinakamalaking water reservoir project sa lalawigan ng Iloilo, ang Halaur River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 ay may habang 80 kilometro na may lawak na 31,840 kilometro. Nasa 25,000 magsasaka ang inaasahang makikinabang sa proyektong ito. Ayon pa kay Pangulong Marcos, 3 components ang mayroon: ang JRMP2, Irrigation Development, Environmental and Watershed Management, at Institutional Development. This should boost further the development in the agricultural sector as well as the local economy of the entire region. In fact, it is estimated to help increase annual rice production in Region 6 by 160,000 metric tons, which is almost 20% of the region's annual rice requirement. Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magagamit din ang ilang bahagdan ng tubig ng Halaur River Multipurpose Project para suplayan ang mga commercial at industrial bulk water requirements ng Iloilo City at mga kalapit na munisipalidad. Bukod dito, inaasahan din na makakagawa ang water reservoir ng 6.6 megawatts ng hydroelectric power na makatutulong sa pagbibigay ng water supply sa island of Panay. Sa dami ng benepisyo ng naturang proyekto, sinabi ni Pangulong Marcos na karapat-dapat lang itong tawaging katuwang sa kauswagan o partner in progress. In Bagong Pilipinas, we are strategically harnessing our finite resources, especially water. We are also wisely investing our limited funds in projects that will bring optimal development for the most number of beneficiaries in the most efficient manner. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, mga proyekto sa ilalim ng Bagong Pilipinas, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sulit na nagugugol sa kabila ng limitadong resources. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matalinong nagugugol ang resources ng pamahalaan para sa iba't ibang proyekto katulad ng water projects. Ito, sabi ng Pangulo, ay sa kabila ng limitadong resources dahilan upang gamitan ng estratehiya ang paggamit ng gobyerno sa pondo nito para sa mga proyekto. Pagbibigay diin ng punong ekutibo, maingat anya ang pamahalaan sa pag-iinvest sa mga pinapasok nitong proyekto na tinitiyak nilang magdadala ng maganda at maraming kapakinabangan para sa mga mabebenepisyohan nito. Kagaya na lamang anya nito ang water development projects na hindi lamang anya pang irigasyon o pagbibigay ng potable water. Sa halip ay tuhog na din anya nito ang pagtugon sa problema ng pagbaha, food production, elektrisidad, ganun din naman ang pagpapaunlad sa turismo. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, umabot sa 300 at 63 barangay mula sa 5 rehiyon ng Mindanao ang naapektuhan ng pagbaha dulot ng Intertropical Convergence Zone at habagat. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Office of Civil Defense o OCD spokesperson, Director Edgar Posadas, na higit sa 5,000 pamilya ang nasa mga evacuation center. Pinakamaraming naapektuhan ang Rehiyon 9, sumunod ang Rehiyon 12. Bumababa ang pagbaha, gayunman aniya ay may inaasahan na namang low pressure area na posibleng magdulot ng pagbaha. Pero ang worry nga lang po natin dahil anything po na nagdadagdag ng tubig kagaya po nitong patuloy na southwest monsoon at saka ito pong paparating na LPG po, mas mapapabagal po yung pagbaba ng mga tubig sa areas na meron pa pong pagbaha. Si Office of Civil Defense o OCD spokesperson, Director Edgar Posadas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, patuloy ang pagbigay tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha dulot ng patuloy na pag-ulan sa Mindanao. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, na umabot na sa 22 milyong piso ang kabuang halaga ng naihatid na tulong sa mga naapektuhan ng pagbaha. Kabilang dito ang food packs, non-food items at financial assistance. Para naman po doon sa naapektuhan ng southwest monsoon na kung saan po 361,000 na mga pamilya. Yung apektado rin naman in Region 9, 12 and BARM. Diyan nakapagpahatid na po tayong initial na assistance na nagkakahalaga ng mahigit 7.9 million pesos. Si Department of Social Welfare and Development o DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nakahanda na ang Kamara para sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo 22. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, naging matagumpay ang kanilang preparasyon para sa SONA 2024 matapos ang final interagency meeting. Tinatayang nasa 20 milyong piso ang ginastos ng House of Representatives para sa mga renovation, pagpalit ng mga silya, pagkain at iba pa. Nagsagawa na rin ng final walkthrough ang Office of the President, Kamara at Senado kaugnay sa mga protocol sa sandaling dumating na ang Pangulong Marcos sa loob ng Batasang Pambansa Complex. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Samantala, tinatayang nasa mahigit 2,000 ang inaasahang dadalo sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 22. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, all systems go na para sa latag ng trapiko, seguridad at iba pa. Tinalakay sa final interagency meeting ang arrival scenario at security measures at deployment ng mga law enforcement personnel na magbabantay sa mga SONA attendee. Tiniyak naman ni House Sergeant at Arms Retired Police Major General Napoleon Taas na kasado na ang detalyadong security measures para sa mapayapa at maayos na SONA 2024. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inaasahan na magiging malaman at puno ng accomplishment. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Inaasahan na ni Albay Representative Joey Salceda na magiging malaman ng SONA ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 22. Ayon sa House Tax Chief, sa kabila ng mga hamon na inagawa ng Marcos administration na mapahupa ang inflation sa target range, mapababa ang unemployment rate at mapanatili ang magandang economic growth ng bansa. Bukod pa ito sa mga kasunduang naselyuhan ng Pilipinas, gaya nila ng pagsusuplay pa rin ng bigas ng India sa kabila ng kanilang restrictions. Ibig sabihin na ni Salceda may nagawa at may gagawin pa ang pamahalaan. Umaasa naman ang Albay Solo na mabanggit ng Pangulo ang mga plano at proyekto para sa Maharlika Investment Fund at public-private partnerships. Aabangan rin anya nila ang mga proyekto para sa Bicol gaya na lang ng SLEX Extension at ang pagpopondo sa PNR South Long Haul patungo ng Matnog. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, opisyal ng miyembro ng Philippine Coast Guard o PCG Auxiliary si First Lady Liza Marcos. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Arman Balilo, ginawaran ang unang ginang ng honorary rank na Vice Admiral. Ayon kay First Lady Marcos, sumali siya sa PCG para magbigay inspirasyon sa mga kasapi ng organisasyon habang tinutupad nila ang kanilang tungkulin sa bayan. Pinasalamatan naman ni FL Liza ang PCG para sa kanilang walang humpay na pagbabantay sa karagatan at teritoryo ng bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. nakipagpulong sa chairperson ng US Joint Chiefs of Staff. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Leo Sarne. Malugod na tinanggap ni Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Teodoro at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang chairman ng United States Joint Chiefs of Staff na si General Charles Q. Brown sa pagbisita nito sa Camp Aguinaldo kahapon. Sa pagpupulong ng mga opisyal, binigyang diin ni Secretary Teodoro ang kahalagahan ng patuloy na kooperasyon sa pagitan ng defense establishments ng Pilipinas at Amerika, partikular sa pagtugon sa mga critical concerns tulad ng mga banta sa cyberspace. Tinukoy naman ni General Brown ang kahalagahan ng kanyang pagbisita para isulong ang bilateral cooperation ng dalawang bansa. Kapwa naman nagpahayag ng positibong pananaw ang dalawang opisyal sa magandang itinatakbo ng General Security of Military Information Agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Nagpahayag naman ng kasiyahan si General Bronner sa pagbisita ng kanyang US counterpart at sinabing nagpapadala ito ng mensahe na nananatiling malakas ang ugnayang militar ng Pilipinas at Estados Unidos. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, panibagong pasabog ng isang retiradong general sa kanyang vlog, fake news ayon sa Armed Forces of the Philippines. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala. Fake news kung ituring ng Armed Forces of the Philippines ang umano'y pasabog ng isang dating military general na ngayon vlogger na. Ito ay makaraang ihayag ni retired Army General Johnny Macanas sa kanyang pinakauling vlog. Ang di umano'y walkout ng mga matataas opisyal ng AFP sa kalagitnaan ng command conference sa kanila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kamakailan. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, naroon siya sa sinasabing command conference at wala naman anyang naganap na ganong pangyayari. Sa panig naman ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang mga naging pagbubunyag ni Macanas ay 50% fabrication, 50% imagination at 100% false. Git pa ng AFP, pinaiiral ng kanilang mga senior official ang pagiging profesional at pananatiling tapat sa chain of command at mga ganitong uri ng mga impormasyon ay bunga ng isang marites warfare. Kaya naman nanawagan si Trinidad sa publiko na maging maingat at suriing mabuti ang mga kumakalat na impormasyon, gayon din ay tumutok lamang sa mga lehitimong source. Magunitang si Macanas ay pinagharap na rin na dating PNP Chief, retired Police General Benjamin Acorda Jr. na mga kasong cyber libel dahil sa pagdadawit ito sa kanya hinggil sa umano'y tangkang destabilisasyon sa pamahalaan. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Health nagbabala sa pagtaas ng kaso ng dengue kasabay ng tag-ulan. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Dayan Lear. Nagbabala ang Department of Health o DOH sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue ngayong tag-ulan. Batay sa pinakahuling datos ng DOH noong June 29, mayroong 30% na pagtaas sa bilang ng mga kaso ng dengue. Mula sa 6,323 na kaso na naitala noong May 19 hanggang June 1, umabot na sa 8,246 ang naitalang kaso sa buong bansa noong June 2 hanggang June 15. Sa kabuuan, mahigit 90,000 na kaso ng dengue ang naitala simula taong 2024 hanggang June 29, kasama na ang 233 na naitalang nasawi. Pinaalalahanan ng DOH ang publiko na sundin ang 4S para labanan ng dengue: search and destroy, self-protection, seek early consultation, support fogging o spraying. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, kasabay ng ulan tumataas din ang kaso ng dengue. Ani ang epektibong paraan para masugpo ito ay ang pagpatay sa mga lamok. Ito si Dayan Lear para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nasa large-scale trial ang pagpapatupad ng P29 program o pagbebenta ng kada kilong bigas na nagkakahalaga ng 29 na piso kada kilo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Department of Agriculture o DA Assistant Secretary Genevieve Guevara na sa ngayon ay ibinebenta ito sa 13 Kadiwa stores sa Metro Manila at sa Bulacan. Hanggang 10 kilo kada buwan ang maaaring bilhin ng bawat benepisyaryo na kabilang sa vulnerable sectors. Para po ito sa vulnerable sectors natin, mga 4Ps, senior citizen, PWDs at mga solo parents po ang pwede mag-arbit ito at 10 kilo po ang limit nila kada buwan. Sinabi pa ni Guevara na magsisimula na rin ang Rice for All program sa susunod na linggo. Ibebenta na rin ito sa mga Kadiwa stores sa halagang 48 piso kada kilo. Maaaring makabili ang kada individual ng tig 1 kilong bigas. Itong pong range po natin na binigay, 45 to 48 po kasi yung initial range po sa pag-angkat po ng ating bigas. Dahil nga po ito ngayon ay gagawin nating available for all. So ito po sa initial trial po natin, ganoon din po, 48 pesos po ito.
si Department of Agriculture o DA Assistant Secretary Genevieve Guevara. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, lumikha ang Department of Science and Technology o DOST ng mga app online na maaaring gamitin ng mga mamamayan na basehan sa paghahanda sa lindol na posibleng mangyari. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. na kabilang dito ang apps na Hazard Hunter PH. May kakayahan din aniya ang kanilang ahensya na tukuyin ang posibleng mangyari na may kaugnayan sa lindol, kabilang ang pagtukoy sa mga fault line na posibleng makapagdulot ng malakas na lindol. Gusto mong mahanap kung saan yung mga aktibong fault, meron tayong fault finder app. Yeah. Pero kung maliban sa aktibong fault, aling lugar ang malalandslide, masusunami, lalambot ang lupa, dagdag mo pa yung mga panganib related sa bagyo, meron tayong Hazard Hunter. Na in 30 seconds, pwede nang malaman ng ating mga kababayan kung ang kanilang lugar, bahay ay maapektuhan ba ng lindol. Sinabi pa ni Solidum na kailangang mapaghandaan na rin ang mga gusali sa bansa na posibleng pangyarihan ng lindol. Nagbigay na aniya ang DOST FIVOX ng mga gabay para sa mas matibay na konstruksyon ng mga mid-rise at high-rise na gusali. Ginagamit ito ng mga ininyero. Tulad po nung kung nasaan yung fault, anong panganib, at ano yung most likely pinakamalakas na pag-uga na mararamdaman sa bawat lugar sa Pilipinas. At ang disenyo ngayon ng mga bahay ay dapat ma-design nila na hindi masisira o magkukolaps ng mga building. Yan ang tinig ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa balitang Senado, Senador Sherwin Gatchalian pinayuhan si suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo na sumuko na sa Senado. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Hinikayat ni Senador Sherwin Gatchalian si suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo na sumuko na sa Senado at humarap na sa kanilang ginagawang pagdinig tungkol sa mga pogo. Git ni Gatchalian kay Guo, hindi magiging normal ang buhay niya kung patuloy siyang magtatago. Kumpiyansa naman ng senador na nasa bansa pa si Guo dahil nakaalerto na ang Bureau of Immigration at may hold departure order na rin laban dito bunga ng warrant of arrest. Samantala, pinunto rin ni Gatchalian na ang pag-deactivate ng Facebook page ni Guo ay isang senyales na nagtatago na ito. Nitong nakaraang linggo kasi ay nagpost si Guo ng mahabang mensahe sa kanyang Facebook page para magpasalamat sa mga sumusuporta sa kanya. Dito rin ay sinabi niyang wala siyang pinagsisisihan sa pagpasok sa politika ng Pilipinas at naninindigan pa rin itong isa siyang Pilipino. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Pagdiriwang ng National Disability Rights Week, gagawin ng lokal na pamahalaan ng Lingayen sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidad kabilang ang Sports Fest at Medical Mission. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni Ruel de Guzman mula sa Dagupan.
Nantarya sa lokal yung gobyerno na bali na linggayan, dyan pa nang idaulo na Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO, tan Lingayen Federation of Persons with Disabilities na nanduruman aktibidad ni Pakar at selebrasyon na National Disability Rights Week. Unong at sa informasyon niya nalapod Lingayen Information Office, Natanya Ago, July 17, nagawa sa Sports Festival no inar-iray persons with disability na balay at mampakasilan at galawya basketball tan badminton. Walay nagawa yung medical tan dental mission no July 26, tan consultative forum no July 31. Samput yung aktibidad so nagawan health and wellness program para persons with disability na balay no August 2. Amin yan aktibidad at gawaan dyan Lingayen Civic Center tan suportado na LGU dyan panangiyuna ng Mayor Leopoldo Batawil. Sa National Disability Rights Week at sa Simban in Qatar dyan bansang Pilipinas, ang piyanaidan na oras tan atensyon so panangisulong na panabigan na aray persons with disability. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Shaq Sirowel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel de Guzman mula sa Dagupan. Dakuin naman natin ang bontok, kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo ng Department of Agriculture na nakakatulong upang mabigyang kapangyarihan ang mga Indigenous Peoples Organization upang makapag-ambag sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Donna Kawis Balio. Tarigagay ti Department of Agriculture, ababaan iti kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo wenno 4K program ma-empower ti Indigenous Peoples Organizations wenno IPO tapno makatulong da iti panagduras ti ekonomiya ti pagilian. Sigon ken ni DA CAR PEO Charles Pikpikan ranta ti 4K program ang mapaduras ti ancestral domains ti IPOs. Manipod ng rugi ti programa iti 2021 na ipatungpal ti 4K program iti tinungdan Benguet, Mabungtot, Lubwagan, Kalinga, ken Tubo Abra. Iti 2023 na inayon mo ti Kadaklan, Barlig Mountain Province. Sigon ken ni Pikpikan, ti maysa a pagsayaatan ti programa ket ti IPO mismo ti mangplano ken mangbigbig no anya ti kasapulan da a proyekto. Kinunapay ti DA adagiti proyekto a maipatpatungpal iti pilot areas ti programa ket livestock, poultry ken crop production ken dumapay a support facilities ken trainings. Manipod Bontok, Donna Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Kawisbalyo mula sa Bontok. Puntahan naman natin ang Tabuk. Operasyon ng quarantine checkpoint sa lungsod ng Tabuk palalakasin. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Renzi Joaquin. Mapapigsa iti panagbantay wen operasyon iti quarantine checkpoints dito siyudad iti Tabuk. Dito tinpakamo ni City Veterinary Officer Dr. Carmen Waras iti City Veterinary Office ti lokal a gobyerno ti siyudad. Nasurok ini mapulo kunana dagiti barong animal quarantine checkpoint personnel iti siyudad ang nagapo iti poso ken mayor's office. In palawag ni Wanas sa dagitoy ket naikkan iti barong akam kas agbantay kadagiti quarantine checkpoints ti siyudad. Masara kan daytoy iti barangay Malalaw, Balong, Dupag, San Julian, Calagdao ken Bolanao. Kabayatan iti orientation na ipalawag kadagiti barong animal quarantine officers doon niya iti aramidenda kadagiti animal quarantine checkpoints kasi iti panangkita iti certificate kan permits para iti animal poultry kan meat products. Naawan dagito nga papeles wen dokumento may subni iti nagapuan dagito a produkto. In palawag ni Dr. Wanas nga pasat na ito nga adang iti pananglapad kadagiti dingwen wenno karne nga daan sakit kasi iti ASF wenno African Swine Fever. Manipod dito ay DCRK Tabuk City, Renzi Joaquin para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dumako naman tayo sa Lucena, mahigit 90 milyong pisong halaga ng proyektong patubig sa lalawigan ng Laguna sisimulan na. Narito si Tom Alvarez para sa detalye ng balita. Sisimulan na ang mahigit 90 milyong pisong halaga ng Rehabilitation and Improvement of Level 2 Potable Water System sa Mahayahay, Laguna na pinondohan ng DA Philippine Rural Development Project PRDP, Regional Project Advisory Board Calabarzon. Ayon sa pabalid ng DA Calabarzon, nilalayo ng proyektong ito na maitaas ang kalidad ng pamumuhay ng mga benepisyaryo nito upang mapalakas din ang produksyon ng pagkain sa kanilang lugar. Anila, sa pagpondo sa proyekto, inaasahan ng LGU na matitigil na ang kaso ng diarrhea, gastritis at pigsa, dulot ng maruming tubig sa komunidad. Umaasa rin ng LGU na magkakaroon na ng panahon ang mga residente sa kanilang mga kabuhayan ngayong hindi na sila abutin ng ilang oras sa pag-iigib ng tubig para sa kanilang mga pamilya. Mula sa RP1 Lucena, ito si Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Dumako naman tayo sa Palawan, kaso ng rabies sa Mimaropa lampas na sa 100. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Lizel Pilapil mula sa Palawan. Igpunayag iti Mimaropa Integrated Laboratories Division Chief Nanette Rosales nga isara sa ing tututukan andang opisina sa dadi ang mga nakalistang kaso yang African Swine Fever o ASF ig ang mi mga rabies nga hasta dading Hulyo 11 ay agabot dun sa 104 kaso. Sa programang arampangan sa agrikultura, asambit i Rosales nga ang akalistang bilang nga dya alin sa 170 nga samples na natest alin sa ibang probinsya ang Mimaropa. Makunta na akalista sa Marinduque ang madasig nga kaso ang rabies nga 78 alin sa 88 nga samples. Agatasun digi ang Romblon nga nasa 17 alin sa 26 nga samples ikatlong Oriental Mindoro nga may 14 nga kumpirmadong may kaso ang rabies. Sa Palawan makunta na ay midyandang 4 nga ag positibo alin sa 17 nga samples ig pinakamaiti ang Occidental Mindoro nga sa kabilig lamang. Tingid-digi padayon nga ig papademdem Rosales nga ambligan ang ig sasagod nga mga ayeplay pa ang tiyo ig kung pwede ay igutan o akakulong dya sa silid ang solar para hindi agwasag ang rabies. Alindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dya si Rizal Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Lizel Pilapil mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Iloilo Provincial Hospital, isa ng DOH Certified HIV Confirmatory Laboratory. Narito si Bing Pabiona para sa balita mula sa Iloilo. Nalabot sang Iloilo Provincial Hospital ang significant milestone nga mangin pinakauna kag nagkaisahanon nga DOH Certified HIV Confirmatory Laboratory sa probinsya sang Iloilo. Sa sertipikasyon nga ilan nabaton ang Iloilo Provincial Hospital maka-perform na ini sang testing kag confirmatory laboratory procedures pareho sang HIV/AIDS testing kag rapid HIV diagnostics algorithm confirmatory test. Nagapanubo sa kinahanglanon para sa diagnostic referrals sa Western Visayas Medical Center. Dugang nga serbisyo sa pagpabakod sang kapabilidad sang Iloilo Provincial Government Group of Hospitals sa paghatag sang HIV/AIDS preventions, pagbulong kag pagsuporta sa mga pasyente. Sa karon, ang Iloilo Provincial Government Group of Hospitals mayara na sang 3 HIV/AIDS treatment centers. Ang Representative Pedro G. Trono Memorial Hospital sa Gimbal, Jesus M. Colmenares District Hospital sa Balasan, kag Iloilo Provincial Hospital sa Pototan. Gikan sa Iloilo, Bing Pabiona para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Bing Pabiona mula sa Iloilo. Dumako naman tayo sa Calbayog, 2024 Oplan Balik Eskwela Interagency Task Force Convergence isinagawa ng Department of Education Calbayog. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Suzette Pretencio. Sa pagpreparar sa anti-arabot nga pag-abri sa klase, ang Department of Education o DepEd Schools Division Calbayog nagdumara sa 2024 Oplan Balik Eskwela Interagency Task Force Convergence Kakulop, Hulyo 16. Ginatindiran ini sa mga magkadordilain nga lokal ug nasyonal nga ahensya sa gobyerno. Sa mensahe ni OIC Schools Division Superintendent Dr. Margarito Cadayon Jr., iya ginhatagan doon nga tanan in may ada responsibilidad sa edukasyon sa kabataan. Durante sa aktibidad, gindiskusyon ang mga magkadordilain nga issue ug concern bahin sa pag-abri sa klase ug pag-eskwela sa kabataan. Basar sa report sa DepEd Calbayog, ang natural disaster, heat exhaustion, anxiety attack, traffic management, fire emergencies ng seguridad sa kabataan o personahe sa eskwelahan ang pipira sa mga primera nga issue nga ginatubang sa mga eskwelahan sa syudad sa Calbayog. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretencio mula sa Calbayog. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao, inaugurasyon ng 3 bagong health facilities sa bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur, isinagawa. Narito si Raymond Aplaya para sa balita mula sa Tandag. Tulo ka mga bagong health facilities sa lungsod sa Hinatuan, Surigao del Sur ang baguay lang giinagurahan. Ilang kuban kini sa Super Health Center, Mental Health and Wellness Center ug ang Mental Health Transitional Treatment Facility. Gipangunahan ang blessing and inauguration ceremony nila Municipal Mayor Shem Garay, Vice Mayor Attorney Tito Canido III ug mga miyembro sa Sangguniang Bayan. Anausab ang presensya sa mga personay sa Municipal Health Office sa pagpangulo ni Municipal Health Officer Dr. Emily Viola. Gilauman nga pinaagi sa mga pasilidad matagan og masayon nga access ngadto sa primary health care services, ingon man medical consultations ang mga residente sa mga lungsod, ingon man kadto mga nanimuyo sa magkasigbit nga mga lugar. Ang pagkatukod niini nagpakita usab sa padayong pagpaningkamot sa lokal nga paggamhanan diha sa pagpatuman sa mga programa nga alang sa ikaayo sa panglawas sa mga konstituente niini. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Puntahan naman natin ang Holo. Nasa 60 bagong nagtapos sa kolehiyo sa Sulu, benepisyaryo ng Ministry of Labor and Employment. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Fatma Gino. Panabihaon sinayhan Ministry of Labor and Employment atawa Mole Sulu Field Office inbang sa Moro Internship Development Program atawa BIDP amina Government Internship Program pagtawakon sina Department of Labor and Employment atawa DOLE. Banga dunon kan Jaimin Ainal, Information Officer sina Mole Sulu, miabot pa man fresh graduate atawa bago ti mamati mga beneficiary ha ini, hakatilingkal si lupa suga supay sila kadilan pag-ausaha, hawataon ni kapag balansya nila ha mga kasto, hasalukay sila nagalalawag hinanga. Daing pa sinabulan may hatahon yan law niya tiagnaan ng pagpasaplag ang mga ini haduwayng-duwayng opis parinta. Iban na local government unit halom sina 2 bulan sampay pa bulan August. Makatay may mga ini 5,000 pilag sa kahawaang kabulan bilang udyara kapag hinang nila haduwayng-duwayng opis parinta. Daing RP Holo ini Fatma Diligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Fatma Gino mula sa Jolo. Dakuin naman natin ang Marawi, pagpapatayo ng Green Coffee Beans Consolidation, Processing at Marketing Sub-Project sa bayan ng Amay Manabilang, inaasahang magpapalago sa industriya ng kape sa lalawigan ng Lanao del Sur. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Johania Yusof. Pangbalanso isa ko mga sub-project para ko suporta ko coffee production si Isa Bangsamoro. Isa si Iya St. Mary of Downtown Farmers Organization Incorporated, aamay manabilang Lanao del Sur, gulalan ko Green Coffee Beans Consolidation Processing and Marketing Sub-Project ay mala antapya na sukapakalawlad o Arabica Coffee. Giyamyaloy a cooperative na kilala isa ko mga producers a Arabica Coffee si Isa Mindanao. Kabasa i St. Mary of Downtown Farmers Chairperson Mary St. Gani na sira ni Pad ko pagampagan na yung mga coffee growers sa Lanao del Sur ay antapiran na makaulad o dinandakal so pumamasaan ko kapiran. Gyo project na Pad ko bigan sa pondong gulalan ko second additional financing ag European Union co-financing grant. Ay mala padabangkiran na so kapakaadniran sa mga storage facility, harvest ago post-harvest facility ago padsampan. Gyo si Johania Yusof puon sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Johania Yusof mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Win Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Naniniwala ang isang Regional Macroeconomic Surveillance Organization na posibleng lumampas sa 6% ang economic growth ng Pilipinas sa pagtatapos ng 2024. Sa pinakabagong Regional Economic Outlook ng ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office o AMRO, iniulat nito ang projection na 6.1% paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon habang 6.3% naman sa 2025. Bagaman mababa ang revised forecast ng AMRO sa naunang projections nito na 6.3% para sa 2024 at 6.5% para sa 2025, binigyang diin nito na nananaig pa rin ang Pilipinas bilang pangalawa sa Timog Silangang Asya na may pinakamataas na inaasahang paglago kasunod ng Vietnam. Sa isang virtual briefing naman, ipinaliwanag ni AMRO Chief Economist Ho E. Kor na ang ginawa nilang downgrade sa projection sa ASEAN region ay bunga ng weaker than expected recover sa external sector. Tinawag din niyang pretty robust ang paglago ng Pilipinas at sinabing maaaring mabago muli ang projection mula sa magiging galaw ng ekonomiya sa mga susunod na buwan. Samantala, kasabay ng AMRO report, pinanatili naman ng International Monetary Fund o IMF ang naunan nitong 6% projection growth para sa Pinas ngayong taon, gayon din ang forecast na 6.2% para sa 2025. Binanggit na drivers nito sa nasabing projection ay ang malakas na consumption demand, mas mataas na public at private investment at ang recovery sa exports. Kasalukuyang target ng pamahalaan ang 6 hanggang 7% paglago para sa 2024, mas bababa sa inisyal nitong target na 6.5 hanggang 7.5%. Paliwanag noon ng Development Budget Coordination Committee, ang rebisyon ay bunsod ng kasalukuyang domestic at global developments. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pang balita, tiwala si Maharlika Investment Corporation President at CEO Rafael Consing Jr. na makatutulong ang Sovereign Wealth Fund sa pagpapalakas ng ekonomiya at pagbawas ng kahirapan sa bansa. Sa isang pre-SONA briefing, sinabi ni Consing na twin objectives ng Maharlika Investment Fund ay maibalik ang kapital na ginamit sa pamumuhunan at maitaguyod ang socio-economic development goals. Anya, prioridad nila ang pamumuhunan sa pagpapahusay ng electricity services sa mga pook rural, lalo't pangunahing driver ito para sa progreso. Binanggit din ito ang pag-aaral na ginawa ng isang bangko kung saan nasa 2.1 o lampas sa doble ang multiplier impact ng Maharlika, bagay na anya ay gusto nilang maisakatuparan. Kasabay ng kanyang optimismo sa kauna-unahang Sovereign Wealth Fund ng bansa, umaasa si Consing na maaprubahan na ng board ngayong Webes ang Investment and Risk Management Framework, ang dokumentong nag-outline sa detalyadong polisiya, estratehiya at risk management practices na susundin ng Maharlika Investment Corporation sa investment decision-making at portfolio management. Kapag naaprubahan na ito, maaari nang maipatupad ng korporasyon ang kauna-unahan nitong investment. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Abiso naman sa mga online seller, inanunsyo ng Bureau of Internal Revenue o BIR na nagpapataw na ng withholding tax ang electronic marketplace operator sa mga online seller o merchants nito. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., simula noong Lunes, Hulyo 15, ay naniningil na ng withholding tax ang nasabing operator sa mga seller o merchant nito, salig na rin sa kautosang ipinalabas ng ahensya noong Disyembre ng nakaraang taon. Base sa Revenue Regulation Number 16-2023, ang online merchants na may taunang kitang lampas 500,000 piso ay kailangan ng magbayad ng 1% withholding tax. Sa pamamagitan naman ng Revenue Memorandum Circular 55-2024, mayroon namang 70 araw na extension para makapag-adjust ang mga apektadong seller o merchant mula sa singil na buwis. Paliwanag ni Commissioner Lumagi, ang withholding tax ay hindi na bago at layon lamang na balansehin ang ipinapataw na buwis sa mga physical store na regular na sumusunod sa kanilang obligasyon at sa mga online marketplace. Gate pa nito, kahit na ang negosyo ay pinatatakbo ng online o sa pamamagitan ng physical store, ang mga nagbebenta at negosyante ay kailangang magbayad ng kanilang buwis. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga nangunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano, maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Win, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Dumako naman tayo sa ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Pagkatapos ng Olympic Qualifying Tournament o OQT, ipagpapatuloy ng Gilas Pilipinas ang kanilang kampanya sa 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers sa Nobyembre, kung saan naghahanda si Head Coach Tim Cone para sa matinding pagsusubok. Maglalaro ang Gilas sa bansa sa susunod na FIBA International Window, kung saan makakatapat nito ang Tall Blacks ng New Zealand sa Nobyembre 21 at ang Hong Kong naman sa Nobyembre 24.
Nagbabalik ang Gilas pagkatapos umabot ng semifinals ng OQT, subalit nagbabala si Cone na mahirap ang makakalaban nila, lalong-lalo na ang New Zealand na maganda ang ipinakita din sa kanilang OQT. Nanalo din ang Tall Blacks laban sa Croatia 90-86 sa Greece at nasa number 121 sa FIBA rankings, mas mataas pa ng 2 pwesto kumpara sa Georgia na tinalo ang Gilas ng 2 puntos sa kanilang OQT. Sinabi ni Cone na matatangkad ang players ng New Zealand, hindi naman daw dahil may mga 7-footers, kundi karamihan ng players ay nasa 6'8 hanggang 6'9 ang mga forward at nasa 6'5 hanggang 6'6 ang guard. Nakalaban na ng Gilas ang Hong Kong sa FIBA Asia Qualifiers kung saan nanalo sila noong Pebrero sa score na 94-64. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy ang pagtaas ni Filipina tennis star Alex Ayala sa Women's Tennis Association o WTA singles ranking kung saan nasa number 155 na ito. Ang 19 anyos na si Ayala ay tumalon ng 7 pwesto mula sa number 162 nitong simula ng buwan, kung saan kinapos lang ng isang panalo para makapasok ng Wimbledon Championships main draw. Noong Mayo, nasa 157 ang pwesto ni Ayala. Sa Wimbledon, nanalo si Ayala sa first qualifying round laban kay Jessica Ponce ng France 7-6 to 6-4 at sunod kay Tamara Zidansek ng Slovenia 1-6, 7-6 at 6-3 bago siya natalo sa quarter finalist na si Lulu Sun ng New Zealand 7-6, 7-5. Magbabalik aksyon si Ayala sa susunod na linggo kung saan lalahok siya sa W100 Victoria Gasteiz sa Espanya kung saan siya ay seeded 5th sa $100,000 International Tennis Federation o ITF event. Makakatapat ni Ayala sa opening round si Dutch qualifier Lian Tran habang makakatambalan niya si Estelle Casquino ng France sa women's doubles. Makakalaban naman ng dalawa sina Carolina at Jimena Gomez ng Espanya. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpahiwatig ng kumpiyansa si Philippine Olympic Committee o POC President Bambol Torrentino na may tsansa ang mga Pilipinong atleta sa Paris Olympics sa susunod na linggo at naniniwala ito na malalagpasan ang nalikom na medalya mula sa Tokyo Olympics. Sinabi ni Tolentino ang kanyang pagtatansya ay base sa kalidad at dami ng mga atletang nagkwalipika sa Olympics. Noong Tokyo Olympics, nakapagpadala ang Pilipinas ng 19 na atleta at nanalo ng 1 ginto, 2 pilak at 1 tansong medalya. Ngayon sa Paris, may 22 Pilipinong atleta ang kalahok sa 9 na sporting events, kasama na ang 4 na nakakuha na ng medalya at 7 nagbabalik na Olympians. Base sa pinakahuling schedule, ang rower na si Joni Delgaco ang unang Pilipino na sasabak sa women's single sculls heat events na mangyayari sa umaga ng Hulyo 27. Ang 2-time world champion gymnast na si Carlos Yulo ay nakatakda namang sumabak sa all-around qualification sa kaparehong araw makapananghali, habang si Tokyo Games bronze winner Yumir Marshall ay bubuksan ang kanyang kampanya sa hapon. Bukod sa mga nabanggit na atleta, ang mga sasabak din sa kompetisyon ay sina pole vaulter EJ Obiena, hurdlers Lauren Hoffman at John Cabang, boxers Ira Villegas, Nesty Petesio at Hergy Bacyadan, fencer Samantha Katantan, gymnast Emma Malabuyo, Levi Rivivar at Alea Finnegan, judoka Kiyomi Watanabe, swimmers Kyla Sanchez at Jared Hatch at weightlifters John Siniza
Elrin Ando at Vanessa Sarno. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo, para sa ating segmentong Balitang Sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Inamin na ni John Estrada na talagang may pinagdadaanan sila ng kanyang asawang si Priscilla Meireles. Ayon sa inilabas na statement ni John sa kanyang social media, matagal na silang hindi nagkakasundo ng kanyang asawa kaya napagdesisyonan nilang dalawa to take a break. Dagdag pa ng aktor ang pinakauling bagay na gugustuhin niya ay saktan ang mga taong mahal niya. Kaya naman itinanggi niya na may namamagitan sa kanila ng babaeng nagngangalang Lily Hallman. At saad ni John, nakilala lang daw niya itong si Lily habang nagbabakasyon sa Boracay. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Metro Manila Film Festival o MMFF ang mga unang opisyal na kalahok para sa taong 2024 kasabay ng kanilang grand launch. Magsasama-sama sina Vice Ganda at Eugene Domingo sa pelikulang And the Breadwinner is sa ilalim ng direksyon ni June Robles Lana. Isang kombinasyon ng komedya at drama ang kanilang hatid. Samantalang sina Dennis Trillo at Sofia Pablo naman ang magtatambal sa pelikulang Green Bones. Maghahatid naman ng pelikulang ito ng suspense at drama sa mga manonood. Sa direksyon ni Zig Dulay. At magpapakitang gilas naman sa musical sina Aisel Santos between Escalante David Ezra at Victor Robinson sa ilalim ng direksyon ni Pepe Jocno na pinamagatang Himala, isang musikal. Habang ang veteranong aktor na si Vic Soto ay makakasama si Piolo Pascual sa aksyong pamilya drama na The Kingdom sa direksyon ni Michael Toviera. At hindi rin magpapahuli ang Strange Frequencies, Haunted Hospital na pinagbibidaan ni na Enrique Hill, Jade De Leon, Rob Gomez at Alexa Miro. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin si Namilo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel.
Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Win Peñano, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.